Hi mga kababayan, magandang araw sa inyo. Welcome to Tanong Mo Kay Tito. Yung sarili ko, mabilis ako umaksyon. Nakakataba ng puso. Pero baka atakehin ka sa puso pag tumaba ang puso mo. Ako mo. Akala ko, kilala na ako. Give me a second. Yung pinag-uusapan tungkol sa fake news, medyo mabigat kasi pagkat madaling gumawa ng balita na mali pala o nakakasira ng pamumuhay o nakakasira ng kabuhayan ng tao, lalo na ng isang tao mismo. So, kailangan iwasan yun. Kailangan magkaroon ng pagbabawal sa mga fake news. Pati sa fake content. Kasi madalas ako nakakakita na mayroong balita, namatay si ganito. Buhay pala. Nag-iiyakan na lahat ng mga kamag-anak. At kung ano-anong mga balitang sinasabi na hindi naman pala totoo. So, dapat yun ay magkaroon ng pagbabantay. At saka mabigat kasi yan sapagkat pagka-internet, hindi lang national hindi lang sa Pilipinas international ang impact. Paano nila i-verify kung totoo o hindi yung balita? Naipasok ko po yun doon sa anti-cybercrime law. Yun mismo, kailangan magkaroon muna ng pagsusuri, magkakaroon ng public hearing yan. Pero siguro, ang isa sa mga pwedeng mangyari dyan yung mga penalties, una, kailangan i-take down. Magkaroon ng relasyon sa mga international or internet networks na pagka mayroong napatunayan na fake news, dapat take down agad. At kung kailanganin, kung malala ang sitwasyon, pwede magkaroon ng mga penalties yan. Ibang pamumuhay natin kung walang fake, kung walang nagsisinungaling, kung lahat nagsasabi ng totoo, kung lahat sumusunod sa mga batas at saka sa mga kautusan, mas magiging mabuti ang buhay natin. Sabi nga, if we only have love, sabi nung awit, wala sanang ganyan, walang gulo, walang problema at walang mga miserable ang buhay na nandadamay, gumagawa ng fake news.